hindi mula sa Roma. Pastor, aral din ng Christian yan ng Roma. Yes. O, kumusta ang first day of the week sa panahon natin ngayon? Tinatanong ko lahat ng profesor. Sabi sa akin, alam nyo, Mr. Herbabuena, sa Japan, iba ang first day of the week. Sa China, iba ang first day of the week. Sa Pilipinas, iba ang first day of the week. Sabihin na lang natin, magkaiba ang first day of the week. Hindi katakataka yun. Sapagkat sa Torre de Babel, iisa ang language nila noon. Nung sila ay nagpilit magtayo ng Torre, Diyos din ang nagbago ng kanilang language. Therefore, sa time natin, tayo na bilong sa eastward, ang pagkilala sa tamang araw ng first day of the week, actually, hindi itong araw na Lunes hanggang Linggo kung saan ka lang pipili. Dapat may propesya. Ang tanong, ito bang first day of the week ng Japan, ng China, na ginamit ko ng araw yan, anong basihan yan na kalendar? So, kalendar ng China o kalendar ng Japan, halimbawa. Saan nakakot ang declaration ng first day of the week? Kung sa economics lang, maybe good. Pero kapag kinukot siya from spiritual, nagagamitin siya na isang sagradong araw para sa fellowship or gathering ng lahat ng mga believers, masasabi natin na may problema ang declaration niya. So, sa Pilipinas, malinaw na itong linggo, hindi talaga po biblical na tawaging first day of the week. Pero pwede kang magsamba sa Diyos. Pero hindi mo pwedeng dalhin sa gathering service na itong Sunday ay tawaging first day of the week. Sapagkat binanggit ng Romans chapter 14, may nagmamahal sa isang araw at may nagmamahal sa bawat araw. Ano ibig sabihin? Yung bawat araw ng pagmamahal, pwede ka magsamba sa Diyos araw-araw. Pero yung isang araw na yun na magtibay sa kanyang sarili, yung araw na yun, yun yung araw na inilaan ng Diyos para sa fellowship. Sa fellowship po, hindi pwede na mag-fellowship ang tao o ang sino man na ang suot ng tao, suot panglaba. Ang fellowship, yan ang sagradong araw na lahat magkita-kita na parehas ang suot na walang tagpi. Sapagkat doon makikita natin kung sino ang katabi natin, sino ang ating kasama doon sa fellowship, kung ang suot nito may tagpi ba o wala. Pero sa loob ng bahay, individually, daily worship unto the Lord, wala nang pakialam kung anong suot mo, ikaw lang na doon sa kwarto eh. Ikaw lang doon ang nanalangin sa Panginoon. Pero to join the fellowship, titiyakin ng lahat ng believers in God through Jesus Christ na yung suot niya walang tagpi. Ibig sabihin yung doktrina niya, yung araw ng fellowship, ito ba ay araw bigay ng scripture? Pagbigay ng scripture, ibig sabihin walang tagpi iyon. Bago. Pero kung ang araw ng fellowship ay hindi bigay ng scripture, ibig sabihin may tagpi yun. Anong sabi ng scripture? Hindi ariing sakdal. Gusto ng tao maging sakdal. Okay. Okay. Tuloy natin ha. Romans chapter 2, verse 3 kakaya na si Terbelia. 4. Tungkol doon sa paghukom. Chapter 2, verse 4. Okay, tuloy natin. Kung hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitias at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos ay siyang umakay sa iyo sa pagsisisi. Ibig sabihin, yung umakay sa atin para kilalanin yung tagpi na hindi nagbibigay ng kasakdalan sa Diyos, ang umakay sa lahat ng tao, Diyos. Di mo ha? Yung gagawin ng Diyos ang ganda. Pakiulit doon sa scripture, ang umaakay
For? Ang umaakay sa iyo ay pagsisisi. Ang umaakay sa iyo, sa atin, sa lahat ng tao ay pagsisisi. So, there is only one obligation and responsibility as a Christ believers. Kapag dumating sa isang house, sa isang bahay, ang paghuhukom ng Diyos, iisa lang ang dapat gawin ng isang tao. Like evangelism, Bible study, anumang aral na dumating ang Diyos, dumating ang aral ng Diyos sa isang tao, sa isang tahanan, sa sino man, tanging gagawin niya ay ang pagsisisi. Yun lang ang tamang gawin niya. Bakit? Sapagkat ang Israel naging matigas ang ulo laban sa Diyos. At ngayon yung katigasan na yun nagpatuloy hanggang ngayon. Sapagkat tulad ng binanggit natin, na kapag hindi maingat ang pagtanggal doon sa tahi, laban sa bago, mapupunit yan. Hanggat maaari, bago mo ikapit ang bagong tila sa luma, pag-aralan mo munang mabuti. Kung ito ba'y tamang tila na ikapit mo sa luma, at ito ba'y tamang tila na ikapit mo sa bago. Amen. Tulad ng rules ng ating panahon pagdating sa churches. Anong rules binigay ng Exchange Commission pagdating sa board? At least, ang tao, ang gagawing board, 3 years up to 20 years. Eh ngayon, wala pang isang buwan, chairman ka. Nung binigyan ng chairmanship, aba, tuwan-tuwa. Nung pinag-uusapan ang pagtanggal ngayon sa lumang damit doon sa bago, alis mo na ako. Saka na ako babalik pag mayroon na. Privilege na yun. Hindi ka umabot doon sa design na itinakda ng batas ng sanlibutan na mula sa Diyos. Bumigay ka na. And you are accept the baptism of Christ, Acts 2:38. Yung pala merong interest lang, may habo lang. At maraming Christians ngayon na naglilingkod sa Diyos may habo lang. Ngayon tatanggalin ng Diyos yung tagpi na yan. Pag tinanggal yung tagpi, anong rason natin? Ay, ayoko nun kasi basta ayoko. Pero hindi alam ng tao na yung tagpi na yung tinanggal kasi hindi na pwede yung sakdal na bagay, ilapat mo yung hindi sakdal. Kasi mag-double minded ka dyan, mag-double heart ka, mag-double mind, mag-double face ka rin. Dalawang mukha mo dyan. Bawal sa Diyos yan. Hindi pwede yan sa Diyos. Now, dito po sa judgment na ito, sa paliwanag ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sino? Lahat ba? Konti? Lahat. Oh, sipin mo. And how many billions of peoples today in the whole universe? Yan ang naharap sa hukuman ni Kristo. You are a Trinitarian, born again, Roman Catholic, Buddhism, Taoism, Hinduism. Ano man ang religion ng tao sa buong daigdig, lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Hindi pwedeng sabihin natin, Lord, asawa ko naman yan. Exempted, Lord, pwede ba yan? Hindi pwede. Lord, anak ko exempted, hindi. Pinsan ko, Lord, exempted pa ba yan? Sana exempted sila, Lord, ako na lang. Dalhin ko, hindi. Lahat haharap sa hukuman ni Kristo. So, paano maghukom si Kristo? Paano pa iralin ang kanyang paghuhukom? Sino ang propesya ng Isaiah chapter 9 verse 6? Siya. Itong pinanganak na ito, ang panggobyerno,
ilalagay sa kanyang balikat, pamamahala, at tatawagin siyang Prince of Peace, Counselor, Everlasting Father. Yan na. And then, Hebrews chapter 12, after the death and resurrection of Christ, He sat down the right throne of the Father. Pag upo niya, ang pangalang Jesus Christ na mula sa Almighty God, yan po ang tatawagin at itaas at dakilain, walang iba, ang panggoberno ng Diyos. Itong panggoberno ng Diyos in every churches ngayon, those are any churches under Jesus Christ government, dadaan ka ngayon sa proseso ng justice. Walang tao na exempted dito. Kaya kung hindi ka kasal, kailangan magpakasal ka. Bawal ang hindi kasal, bawal ang hindi baptize, bawal ang hindi sumunod sa proseso ng Diyos, bawal ang hindi pagsunod sa tamang buwan at pitsa. Lahat ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lahat yun bawal sapagkat hindi pwedeng itagpi ang lumang damit sa bago. Ngayon, binanggit ng Scripture, for we must all appear before the judgment seat. Sino na? Christ. Ha? Ano ba ang sabihin ng Christ? Anointed One, the Holy One, and the Image One. Saan galing yun? O di sa Almighty God, iyan ang mukha ng Diyos. Yung pinanganak ni Mary na mula sa angkan ni Juda. Na itong mukha ng Diyos ay binigyan ng pangalan na lalong dakila sa lahat ng pangalan. Amen. Anong pangalan yun? Jesus Christ. Yung name ng Jesus, 30 years, namuhay siya sa daigdig. After 30 years, tumanggap siya ng baptism and therefore ang church tatanggap din ng baptism ng edad na 30 years old. Hindi pwede i-connect sa Juda ang mga tao as a Gentile before at bautismuhan ng below 30 years old sapagkat itong mula sa angkan ni Juda ay binautismuhan ng 30 anyos and supposedly ang church ngayon magbaptize sa edad ng eksaktong 30 years old. Bakit po? Nag-start ang ministry ni Christ ng 30 years old. Anong klaseng ministry? To save and to redeem. Nagbuhat siya ng cross ng napakabigat. Naglakad siya na napakalayo. Ngayon, pag i-baptize mo ang bata, ang tao, below 30, edad 15, kaya kanya magbuhat ng ganong kabigat? Ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng bigyan ng ministeryo ang isang tao na hindi niya kaya. Ngayon, tayo, sa panahon natin, masyado tayong, pwede na to. O Brad, chairman of the board ka. Binigyan mo ng tasking, hindi pala pwede. O Brad, pastor ka. Merong iba gusto magpastor, hindi naman karapat dapat magpastor. Merong iba gusto magpastor eh. Meron ang iba na napansin mo, walang license, binigyan mo ng license, dineclare mo as a pastors. Okay, itong procedure ng Diyos. Atras. Ay hindi, pastor yun. Merong iba naghabol, gusto maging pastor, pero hindi naman karapat dapat maging pastor. Pagdating dito sa counseling, na lahat harap sa hukuman ni Kristo, paano ngayon yan? The judgment seat of Christ sa time natin ngayon. Malaking problema yan, mga kapatid, sapagkat ang karamihan sa mga preachers ngayon, at iningatan ko ang aking sarili tungkol dito, sapagkat yung angka ni Juda, yung tribo noon, yung nasasakupan noon, nakikita mo kung paano sila mag-handle ng justice system like David and Solomon sa kanilang pamamahala sa Israel. Okay.
Dito sa 1 King, mapapansin niyo po yung talata dito sa 1 King chapter 12, verse 21. Makikita niyo po ang pagpapatakbo nila dito bilang kabahagi doon sa Judah's tribe, Judah. At nang dumating si Roboam sa Roboam. Jerusalem, sa Jerusalem, kaniyang pinisan ang buong sambayanan ng Juda. Yun. At ang lipi ni Benjamin na 180,000 piling lalaki, ng mga mandirigma. Dami. 180,000. Dami. Piling lalaki, ng mga 180,000. So, grabe nun. upang magsilaban sa sambayanan ng Israel. Ilan yan? 180,000 na mga mandirigma yon. Talagang pili yon. Pinili mo, talagang pili yon. Hindi mo pwedeng piliin ang hindi karapat-dapat sa digmaan. Okay? Tuloy mo, sister. Sa sambayanan ng Israel. Upang ibalik ang kaharian kay Roboam na anak ni Salomon. Pero mo, yung kahariang ito, kinuha, inagaw. Ngayon, nagbuo ang grupo ng Judah, like Benjamin, na magbuo ng ganong karaming mga fighter para kukunin iyong kaharian at ibalik. Dito ngayon sa panahon natin, gusto ko lang i-emphasize in this present time. Ang kaharian ni David nabagsak base sa scripture. Itatayo ngayon yung kaharian ni David, ang magtayo niyan si Kristo. Na itong si David mula sa angkan ni Juda, na itong mag-restore mula din sa angkan ni Juda, si Jesus Christ. Okay. Itong kaharian ito, pilit kunin. Pinalitan ng Sunday worship, pinalitan ng ibang buwan, pinalitan ng ibang pizza. Kukunin ngayon to ng Diyos, ibalik uli. Sa anong pamaraan? By His government, by His kingship time. Kukunin ng Diyos ngayon. Yan. Pag kinuha ngayon yan, makikita mo anong panggobyerno ang pinaiiral ngayon from 15th, 21st century sa time natin. Still doing against the will of God. Ngayon, bakit may mga taong nagpairal ngayon like us today? Ang palatandaan yan, kinuha na ng Diyos. Yung 180,000 fighters, lahat yan spiritual ngayon. Yan ang mga kasama ng mga tao ngayon against the traditions of men. Sapagkat hindi mo pwedeng kubkubin ang kaharian from 15th, 21st century kung kayo lang at ako nagsama-sama. Pero kung kasama natin ang 180,000 fighters, pinili ni Benjamin para kunin uli yung kaharian na kinuha. Magawa natin. And therefore, we are doing today. We celebrate today. We are doing today. We are continuing today. Because God used these 180,000 soldiers to defend us against the enemy. And therefore, we are presided by the will of God, by spiritual jurisprudence of God, para i-enforce ito at ang gagawa ng yan, yung mga nakakonek sa Judah. Pero kapag hindi nakakonek sa Judah ang tribo ng isang tao, hindi niya kayang gawin. Sapagkat ang 180,000, kikilos lang sila, order from the Judah's tribe. Bakit nagawa ng mga apostol na ipaglaban ang gospel ni Jesus Christ? Dahil nakakonek ang mga apostol kay Christ. At the same time sa Judah. Galing ng ginawa ng Diyos, mga kapatid kay Kristo. Okay. Yan na. Ngayon, for we must all appear before the judgment. Okay? That is 2 Corinthians chapter 5, verse 10.
Tuloy natin. John chapter 3, verse 17. Mhm. Amen. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan, Yes. upang hatulan ang sanglibutan, Yes. kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa Mm. pamamagitan niya. Malinaw eh. Bago ibaba ang judgment, isave mo na niya ang Diyos. Ito yung pangangaral natin ngayon. Ito yung pagtuturo natin ngayon. Ito yung pagbubukas natin ngayon sa mga, lalo na sa mga nakahiga sa ICU, lalo na yung mga nasa lubha ng karamdaman, lalo na yung mga nakaupo sa wheelchair, lalo na yung nakahiga ngayon sa ospital na ilang araw na hindi nakalabas dahil sa mga lubhang karamdaman. I tell you, brothers and sisters in Christ, in the name of Jesus Christ, ang sumampalataya ay di hahatulan ng Diyos. Kapag ikaw, tayo, sumampalataya ngayon, sa oras na ito, ang hatol sa ng Panginoon, tumayo ka at lumakad ka in the name of Jesus Christ. You are healed in the name of Jesus Christ. Ang gagawa niyan, ang kapangyarihan ng Diyos base sa pananampalataya na meron ng isang tao. Ngayon, ito ang pangako ng Diyos. Okay? Tuloy natin. John 3, Hebrew chapter 9, verse 27. 9:27 ang Hebrew. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Paghuhukom. Ngayon, sinong namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan? Si Jesus Christ. Hindi ka na pwedeng magbayad. Minsan ang tao mamatay. Ibig sabihin, kapag ang isang tagpi na bago, hindi ka na natagpian ng luma. Kamatayan mo ng spiritual yan. Pagkatapos, darating siyang paghuhukom. Anong ihukom siya ng Diyos? Perfect. And you can enter the eternal life. Yan ang hukom ng Diyos. Minsan ang tao mamatay at ang sabi doon, pagkatapos ay yes. So two kinds of judgment. Heavenly judgment and earthly judgment. Two kinds of eternal life. Eternal death and eternal death. Two kinds of eternal. Eternal death and eternal life. So, yung hukuman ng Diyos na manatili siya sa isang tila na walang tagpi na luma kundi bago, ang hatol sa kanya ng Diyos, eternal life. Yung minsan lang mamatay ang isang tao, mamatay sa dating pagkatao. Yung lumang tagpi, yan ang dapat tanggalin at yan ay may turing na isang kasalanan, isang lumang kasautan at hindi nagpapasakdal sa Diyos. Sabi kanina, ang sino mang sumunod sa kautusan ni Moises, hindi ari insakdal. That is Acts chapter 13, verse 39. Now, we are in Christ. We are connected to the tribe of Judah. Ngayon, ang ipinakita ng Scripture pagdating sa judgment, body, soul, and spirit, dito sa 1 John, makikita natin na sa 1 John chapter 2, verse 1, kunin natin ng ilang verses dito, sapagkat medyo mahaba ito, ngunit kukunin natin ng ilang verses na nagdilinaw dito sa 1 John. 1 John chapter 2, verse 1. Bumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay isusulat ko sa inyo, upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may makapagpamagitan tayo sa Ama. Yes. Si Jesucristo Yun. ay matuwid. Tuloy. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Sus. Kita niyo po. Yung pinag-uusapan nating weekly service, ang buong mundo ngayon, karamihan, especially the Christians, di umano,
Sunday nagsama-sama. Ito yung pinarating sa buong daigdig. Iisa ang ating tagapamagitan. Yung righteous na iisa, walang iba, si Jesus Christ. Ibig sabihin, siya mula sa angkan ni Juda, yung mga believers ikukunik sa angkan ni Juda through Jesus Christ, na kung ano ang worship na tamang araw na binigay ng Scripture, yun din ang susundin ng mga believers in God. Ano ang binigay ng prophecy? Kalahati ng isang linggo. Ano ang meron sa kalahati ng isang linggo? Dalawang pinakitang mukha po eh. Kaya, tinan mo ang tila, dalawang pinakitang tila eh. Isang luma, isang bago. Yan na. Ang weekly, dalawang mukhang pinakita. Ang Labor Day from Monday up to Sunday. Ang religious na declaration from 1521 century from Sunday to Saturday. Dalawang mukha pinakita. Kaya ngayon nakikita mo kapag hindi connected sa Juda, dalawang mukhang isang tao. Yung isang mukha paglilingkod sa Diyos. Pero pag wala na sa paglilingkod, ibang mukha na yung lalabas. Kaya yung makikita mo may ano sa artista sa TV, pag kumanta siya, ang right side lalaki, ang left side babae. Yun. Mahirap maging doble gara sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag ako'y nilinis ng Diyos, tayo nilinis ng Diyos, pag kinokorek ng Diyos ang buong daigdig, especially the pastors, oops, yung Sunday hindi biblical. Stop po kayo. Mas maganda para araw-araw mag-worship kayo sa Panginoon. Pero kung makijoin sa fellowship ng Sunday, that is a pagan worship. Pag sinabing pagan, hindi kinalugdan ng Diyos yan. Ngayon, anong pinakita dito sa scripture na binasa ng ating kapatid? Verse? Okay? 3. At sa gayoy, nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Number 4. Na nagsasabi na kilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, Yan. ay sinungaling. Di ba ang Daniel chapter 9, utos ng Diyos? 1 week and a half. Sinong susundan nating utos sa panahon natin ngayon? Si Kristo. Sabi niya, kung nakikilala siya, susundin ang kanyang utos. Ano bang utos ng Diyos kay Propeta Daniel? 1 week and a half. Ito bang Sunday worship, utos mo na sa Diyos? Hindi. Sa gathering, under Hebrew chapter 10, verse 25. Ibig sabihin, hindi nila kilala talaga ang Diyos. May sinabi silang ang Diyos, may sinabi silang Jesus Christ, pero ang mukha ng Sunday, mukha ng luma, hindi mukha ng bago. Doble cara. Sino ba nagsabi kanina? Mahirap yung doble cara. Kaya maraming bumagsak po dyan sa doble cara system. Kasi, pag tinignan mo yung one side, doon sa bago, sabihin mong 80 ka ngayon, pag tinignan mo yun, moderno pa rin sa'yo yan. Kung mapansin mo ngayon ang traditions, dati, ganyan ang pantalon. Yung sidsida, ngayon, diretso, meron pa talagang ganun. Bilboto ba tawag yan? Pero, subukan mong ibalik na naman yung design. Balik na naman. Oh. Aral yun. Na kahit may edad ka ngayon at ibalik yung lumang modelo sa panahon ng moderno, depende sa tila. Kapag maganda ang tila, kahit binalik yung lumang moderno, maganda pa rin yun. Sa time natin ngayon, kahit ipagpatuloy mo ang aral ni Moises na si Kristo ang katuparan at hindi na pagpatay ng tupat kambing, sa panahon natin ngayon, brand new pa rin yun.
Kaya hindi na siya pwedeng tagpian pagdating kay Kristo. Doktrina ng Sunday worship, weekly service, huwag mong tagpian kay Kristo. Doctrine ng seventh day, which is Christ Sabbath, huwag mong tagpian iba, liban sa Sabbath ni Kristo. Pagdating ng Passover ni Kristo, tamang buwan at tamang pitsa, hindi mo pwedeng tagpian ng ibang pitsa at buwan. Pagdating ng Pentecost, ang hindi pwedeng tagpian ng tagpi ng ibang pitsa at ibang buwan, kundi Pentecost lang kay Christ, kung anong isinaad ng Biblia. Pagdating ng Feast of Tabernacle, hindi siya pwedeng tagpian ng ibang buwan at ibang pitsa, kundi Feast of Tabernacle lang kay Kristo. Pagdating ng New Year, ang New Year lang na isinaad ng Biblia, hindi siya pwedeng tagpian ng ibang buwan at ibang pitsa. Pagdating ng perfect birth of Jesus Christ, hindi pwedeng tagpian ng ibang birthday liban sa birthday tinakda ng Diyos. Kasi po, nung sinabi ng Diyos sa Biblia, let there be light, ang Genesis nag-design sa perfect birth ni Jesus Christ. Kung anong buwan, kung anong pitsa, na pagdating sa Lucas chapter 1 verse 26, nilinaw na po niya lahat. Kung anong tamang buwan, ang pagdiriwang ng perfect birth ni Jesus Christ. Pagdating sa Genesis, kung tamang pitsa sa buwang yon, ang celebration kay Jesus Christ. Anong tawag ngayon sa celebration ngayon December 25? Traditions of men. Colossians chapter 2 verse 8 is not by Christ. Hindi kay Kristo yan. Ngayon, paano pag nagluto ng cake, nagluto ng spaghetti, nagluto ng... Pwede kainin nyo yun, nagluto pala eh. Yan, mag-itapon mo yun. Kasi ang katuwaan ng tao, sa pagkain at sa pag-inom. Katuwaan ng tao yan. Pero yan, hindi nagpapasakdal. Ang pagkain, hindi nagpapasakdal. Pag-inom, hindi nagpapasakdal. Ang nagpapasakdal, yung pagsunod sa aral ng Diyos. Okay. Tiyakin lang natin ngayon sa panahon ng traditions na hindi tayo apektado. Yung bang, anong ibig sabihin hindi apektado? Yung hindi ka nakidjoin ng program na pagkilala na si Christ pinanganak ng December 25. Halimbawa, may programa ng bilin. Diba may bilin? Ikaw ngayon si Herodes. Ikaw ngayon si Caiphas. Ikaw ngayon si Mary. Ikaw ngayon si Joseph. Gaganap ka doon. May drama-drama yan. Yan ang huwag kang sumali dyan. Kasi po, pagtitiba yan sa maling aral, pagtatagpi sa bago yan, which is wrong, against the will of God. Pero kung may kainan dyan, binigyan ka ng pagkain, nagluto dyan, kainan kayo, pamilya, masaya kayo dyan. Kasi po, pagkain, natural, araw-araw, kumakain tayo. But to believe on that time is perfect birth of Jesus Christ, wrong. Ganda nga yan, nagsama-sama mga kasamahan. Bakit hindi ngayon ang birth ni Jesus Christ, March 28. O di pangaralan mo sila, narinig nila yon. Sige, ganon-ganon lang sila. After 2 years, 3 years, tama yung sinabi ng babae na yun. Pero kung hindi ka nagsalita, sige ka lang, hindi maiisip nila kasi ang tao talagang mangyayari, hindi lang minsan, uupo sa isang upuan, nag-iisip, nagmuni-muni. Lalo na sa edad ng 40, 50, 60 above. Pero sa mga 15, 20, pakisi-kisi pa yan sa sanlibutan. Wala pang pakialam yan. Hindi pa nag-meditate yan. Pero, pag sinabi mo ngayon, sinabi natin, sino ang mga youth, sino ang mga younger age, after 5, 6, 7 years, narinig ko yung sinabi ng tagapagturo. Tama nga, sinabi niya. Sabi nga ni sister, natuwa ako, pastor. Bakit? Kasi noong nag-ano kami doon, narinig namin sa isang pastor na ito ay hindi totoong birth of Jesus Christ. Ba't niya nasabi yun? Narinig din niya yun sa mga nagtuturo kung sino yung na-receive niya. Either nag-research siya. Salamat sa Diyos, marami nang yan. Sabi nga ng pastor,
napansin ko ngayon, Pastor, medyo humina na ngayon ang crowded ng celebration ng December 25. Marami nang nabago, marami nang natuto. Unti-unting ina-arrange na ng Diyos hanggang New Year yan. Marami nang nabuksan eh. Kaya lang, day off ng lahat, may bonus, may 13-month pay. Anong gagawin natin? Titigan ng pera. Ay, bilhin yung pagkain. Hindi kain kayo. Tapos mag-usap-usap kayo, mag-sharing kayo. Pero hindi ko ina-advise na mag-inuman kayo. Kasi traditions of man, we are human. Traditions of man yan. Pero hindi nagpapasakdal yan. Pero yan ang time na day off, walang pasok. Yan ang gagawin mo sa bahay. Sige ka lang daw kinoktok. Di punta ka sa pinsan mo, mag-istorya-istorya mo sa Bisaya, sharing-sharing mo. Magkape-kape kayo, paminsan, sobrang-sobrang, kain-kain. Kasi next how many days, pasok na naman sa trabaho. Hindi na naman kayo magkita. Next year na naman kayo magkita. Pero kung sinabi mo, sinimantala mo ngayon, nagsama-sama, hindi to birth of Jesus Christ, ha? Tandaan nyo, March 28. Pasok dito, labas doon. After 2 days, 3 days, 5 days, tiyak magkakasakit yun, mag-iisip yun. Anong mali ko? Next year, mag-iisip yun. Tama yung sinabi ni Ali. Pagdating ng end of the year, bonus, tanggap. Okay. Pagdating mo ng 60, 70, buhay pa yung tao. Wala na akong gagawin. Retire na ako. Mukhang tama yung sinabi ng aral na yun. Narinig ko. O di, tumakbo ang araw. Yung sinabi mo, magising yung taong yun. Tulad ng ating pagtuturo ngayon kung sino ang nakasubaybay sa atin. One day, mabuksan sila sa totoong aral na kailangan ang Christians mag-connect po sa Juda sapagkat si Kristo ay mula sa Kanihuda, yung nanay niya physically. Tayo naman kailangan mag-connect doon sa Juda as a Christ believers. Na bago dumating ang paghuhukom, lahat tayo ay mabuksan doon sa unawang yun. Sapagkat napansin natin ang mula sa Kanihuda, ang ganda, di po ba? Binasa kanina, sister? Piniprepare nila yung 180,000 na mga fighter, na mga soldier para kukunin nilang, pakituloy nga noon, sister. Hallelujah. Saan ba yun? Ha? First King ba? Sige. Praise the Lord. Ang ganda ng ginawa ng Diyos dyan. Praise the Lord. At nang dumating si Rehoboam sa Jerusalem, kanyang pinitin ang buong sambayanan ng Huda. At ang lipin ni ginamit na 180,000 at piling lalaki, yung mga mangdirik ng mangbibigma. Praise God. Upang magsilaban sa sambayanan ng Israel. Upang ibalik ang kaharian kay Rehoboam na anak ni Solomon. Yun. Kasi nang namatay si Solomon, ang sumunod na king si Rehoboam, anak ni Solomon. Yan na. Ngayon, hindi pala basta-basta nakuha ni Rehoboam ng ganong kadali. Kundi nagbuo muna ng ganong karaming mga fighter para maagaw yon at mabalik uli. Alam mo ha? Okay. Tuloy mo, sister. 22. Ngunit ang salita ng Diyos ay dumating sa Isaias, na lalaki ng Diyos, na nagsasabi, Balitain mo kay Rehoboam na anak ni Salomon, na hari sa Juda at sa buong sambayanan ng Huda, at ang Benjamin at sa nalabi sa bayan na sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y huwag magsisiahon o magsisilaban sa inyong mga kapatid, ng mga anak ni Israel. Bumalik ang bawat isa sa kanyang bahay, sapagkat ang bagay na ito ay mula sa akin. Gayoy kanilang dininig ang salita ng Panginoon. At sila'y nagsibalik at nagsiayon ayon sa salita ng Panginoon. Diba? Ang ganda ng advice magmula sa angkan ni Huda na ito ay nakaugnay sa Diyos. Kaya si Christ, sabi niya, ang pagkain ko ay upang gawin ang kalooban ng Ama. Ang ginagawa ko hindi akin kundi mula sa Ama.
Dahil si Christ mula sa angkan ni Juda na itong sinabi ni Christ at tinuro ni Christ at nakita nila kay Christ, ito ay mula sa Diyos. So, kapag galing sa Juda ang tribo ng tao through Jesus Christ, ang advice niyan, ang turo niyan, katulad ng ginawa ni Rehoboam, ang instruction, lahat galing sa Diyos. So, very peaceful ang kanilang leadership, bagamat may war na nangyayari. Hindi maalis yun. Talagang meron. Pero, panalo sila sa digmaan para maibalik ang kaharian kay Rehoboam. Kaya, ang kagandahan sa ating panahon, kahit pinaghaharian tayo from 15th, 21 century, wrong doctrine, yung 7 Holy Convocation na kinuha sa atin, binalik ng Diyos sa atin. At nag-celebrate tayo ng perfect weekly service like today, na tayo ay nag-celebrate na ngayon ay first day of the week. Kahapon ay 7th day of the week. So, isa lang po yan sa 7. 7th day of the week, first day of the week, perfect birth of Jesus Christ, and perfect New Year, Feast of Tabernacle, Feast of Pentecost, Feast of Passover. So, yan ay binalik sa atin at pinagpatuloy natin, sinagawa natin, sinabuhay natin. Sa umagang ito, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos by spiritual jurisprudence of God sapagkat hindi maaari na hindi alam ng tao ang judgment ng Diyos bago siya hukuman. Titiyakin natin na tayo nakakonect sa Juda at lahat ng paglilingkod sa Panginoon into a 7 Holy Convocation ay nakaugnay kay Kristo. Lahat ng yan. Kaya sa magang ito, ating pinasalamatan, pinapapurihan ang Diyos sa atin pong pagtitipon, sa pangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, mula sa mga baguhan hanggang sa mga matatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, na ang lahat ng ito ay para sa papuri, pagluwalhati sa Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham at Diyos natin sa kasalukuyan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus Christ. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord.